Hello no, Argent preaching. While na ako sa sulod, ang Ginoo namulong ka na ako no bahid sa ministry. No, daghan kaayog mga kalag na sa gawas karon naglaroy-laroy. Kung makita nimo nga na kay activity sa panglakaton sa mga balingki, even sa mga kapitbahay nimo or kakilala nimo, naging backslider sila tungod dili tungod nga nawala na ang gugma nila kay Lord, dili tungod nga wala na ang presence ni Lord sila, dili na wala ng ilahang faith, dili tungod kay nawala nilang joy, kundi tungod ina sa mismanagement usahay sa mga leader na walay lain na purpose kundi ang paunsa lang ma-prosper. Nakaligtaan na nila ang pinakamahalagang utos nga gitudlo ni Jesus Christ. Dapat kaluoyan nato ng mga kalag usahay, dili ta focus puro na lang sa prosperity. Kung namigado ang church, kung wala na support, wala na gamiton, ipanalangin yampo na to sa Ginoo mahatagan tag conviction, another option to perform our duty in accordance to God's will. Pwede tayong magnegosyo dyan, pwede nating gamitin kung may mga anak tayo, mga source of resources nila, or pwede natin gamitin yung mga matured na mga disciple, matured na mga believers, sa mga believer din sa mga naging disciple na ng church, na matagal na sa church. Tulungan naman natin yung mga pastor natin, hindi lalim yung kanyang lang pinagdadaanan. So salot pa rin ako sa mga pastor na patuloy na gumagawa ng kanilang ministry ng naaayon sa kalooban ng Diyos, no? Hindi ko nila lahat dito, but mini pastors, hallelujah, di lang pastor, evangelist, press, mga ngaral teacher, or so whatever ang imong ministry dira sa Ginoo. No, kinahanglan nato na i-maintain jud ang pinaka the best nga nga direction ni Jesus Christ, na dili lang puro prosperity, no? Kailangan nato na tagaan og katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan, no? That's why mo ina ang ingon sa pulong sa Ginoo in book of 23 ng Mateo. Kapatid, basahin mo. In Book of Mateo, chapter 23, verse 23, Magandang Balita Bible Tagalog. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapagkunwari, magbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, roda at linga, ngunit kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. Amen, kapatid, na natural rogope, no? Ang words na ginamit doon is kahabag-habag, no? Kung sa Ilonggo pa, kaluluoy kamo, no? That's why, no, kung preacher ka na kay mga karnero, so dapat na siya na ang pingan jud aron magiging stable ang imuhang posisyon niya sa Ginoo. So ang last verse, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos, no? Before kita mag-preach, mag-study, no, di ta magpadala sa emotion nato through prosperity lang. Okay, nanglan naton magkaroon sang kaluoy diya sa uban nga wala pa maayo kasabot through giving, no? Kay kung dili ta mag-amping, hallelujah, kung ano ang wala sa ato, waon pa na sa Ginoo, kag kung ano ang naa sa uban, ikadugang pa na sa Ginoo sa ilabot pasabot. Kung naa kay ginamalit sa mga karnero ug dili nimo ampingan, waon na siya sa Ginoo. So kung unsa ang wala sa ilaha, dito na idugang sa Ginoo ang gikuha nga gikan dira sa imuha. And then pangitaan na ni Lord sa uban nga magpapastol nga mas lalo na sila nga magpuro. So iyahang pulong, basa ulit kapatid. Ezekiel chapter 34 verse 20 and 24. Dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod sa malulusog at mahihinang tupa.
Ginigit-git ninyo at sinusuwang ang mga mahihina hanggang sa sila'y mga kalat kung saan-saan. Dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagang sila'y inyong apihin. Ihihiwalay ko ang mabubuti sa masasama, itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong sa David. Siya ang magiging pastol nila, akong si Yahweh ang magiging Diyos nila, at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Amen and amen once again, Nadrol Rogopi, no? So, napakaganda ng mensahe, no? Instrumento lamang ako na ginamit ng Diyos sa presence ng Kanyang Espiritu Santo. Even may trabaho ako, pinagamit ko yung time ko, yung kung anong meron ako para iparating sa dapat makarinig. Ang mensahe ng Diyos talagang ganyan, medyo may matamaan, mananatili yung salita ng Diyos. Sabi nga in Hebrews, book of Hebrews, Jesus Christ, same yesterday, today, and forever. So the word is Jesus Christ, no? Book of Hebrews again, for the word of God is full of living power. Hebrews 4 verse 12, no? Mao na siya na kinahanglan nato dawaton usahay ang pulong sa Ginoo. Sakit kayo, pero kung atong dawaton ang mga redirection and correction, padulong ina sa right direction ni Lord. God bless and mapagpalang araw.